Ang beef ng dalawang higante ng NBA na si Victor Wembanyama at Chet Holmgren ay nakita nating lalong lumalim matapos ang kanilang matinding banggaan sa Western Conference Finals. Pero paano nga ba talaga nagsimula ang kanilang rivalry? Bakit tila may personal na tensyon sa tuwing nagtatapat ang dalawang ito? Well, sa makabagong era ng NBA, bihira na tayong makakita ng tunay na rivalry mga idol. Yung tipong hindi lang tungkol sa panalo at talo, kundi tungkol sa pride, legacy at sa tanong na matagal nang pinagdidibatihan ng mga fans. Sino nga ba talaga ang mas mahusay? At dito pumasok ang dalawang pinaka-unique na talento ng kanilang henerasyon, ng unicorn ng Oklahoma City Thunder na si Chet Holmgren at ang alien ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama. Pareho silang halos 7 talampakan ng taas, pareho silang may galaw ng point guard, pareho silang elite shot blocker, pareho silang future faces ng NBA. Pero sa likod ng lahat ng highlights may isang rivalry na matagal na nag-aapoy. At ang rivalry na ito ay umabot sa sukdulan nang magbanggaan sila sa Western Conference Finals, isang serye na nagtapos sa isang pinakamalaking heartbreak sa kasaysayan ng Oklahoma City Thunder. Isang serye na kung saan ang pangarap nilang back-to-back championship ay tuluyang gumuho at mas masakit mga idol. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang bangungot na performance ni Chet Holmgren sa pinakamahalagang laro ng kanilang season. Kaya tara mga idol, balikan natin kung paano nagsimula ang matinding beef ni na Victor Wembanyama at Chet Holmgren. Well, para maintindihan natin ang bigat ng kanilang rivalry, kailangan natin bumalik sa taong 2021, FIBA Under-19 World Cup. Dito unang nagbanggaan ang dalawang future superstar. Noong mga panahong iyon, si Chet na ang mas kilalang prospect. Siya ang inaasahang maging susunod na dominant big man ng basketball. Pero may isang batang Pranses na nagsimulang kumuha ng atensyon ng buong mundo, si Victor Wembanyama. Sa kanilang laban, agad ipinakita ni Wemby na hindi siya basta-basta. Nagkaroon pa ng viral clip na kung saan makikitang itong si Wemby na talagang frustrated siya sa pagkatalo nila sa Team USA na pinangunahan ni Chet Holmgren. Para sa maraming fans, yun ang unang pagkakataon nilang makita ang isang taong kayang tapatan ng unicorn ng Amerika. Well, kahit natalo ang France sa laro nilang yon, nagtala si Wemby ng 22 points, 8 rebounds at 8 blocks. Pero sa huli, Team USA pa rin ang nagwagi ng gintong medalya mga idol, at si Chet Holmgren ang tinanghal na tournament MVP. Bagamat walang trash talk na nangyari, dito nagsimula ang tahimik na kompetisyon sa pagitan nila. Pagdating ng NBA Draft 2022, napili si Chet bilang second overall pick ng Oklahoma City Thunder. Ngunit bago pa man siya makapaglaro ng isang regular season game, nagtamo siya ng isang seryosong foot injury na nagpaupo sa kanya sa buong season. Habang nagpapagaling si Chet, lalo namang lumaki ang hype kay Victor Wembanyama, at nang dumating ang 2023 NBA Draft, pinili siya ng San Antonio Spurs bilang first overall pick. Well, dahil sa injury ni Chet, nagsabay ang rookie season nilang dalawa noong 2023-2024 at dito tuluyang sumabog ang debate mga idol. Sino ang mas magaling? Si Chet ba na bahagi ng isang contender o si Wemby na naglalagay ng video game numbers gabi-gabi? Sa unang kalahati ng season, maraming analyst ang pumapanig kay Chet. Mas maraming panalo ang OKC, mas mataas ang kanilang standings at malaking bahagi si Chet ng kanilang tagumpay. Pero habang tumatagal ang season, tila ibang nilalang ang nakikita kay Victor Wembanyama mga idol. Nag-average siya ng halos imposible na kombinasyon ng points, rebounds, assists, steals at blocks. Parang may cheat code ika nga nila, at sa pagtatapos ng taon walang naging duda, nakuha ni Victor Wembanyama ang Rookie of the Year Award. Bagamat profesional ang naging reaksyon ni Chet sa publiko, maraming naniniwala na ginamit niya itong gasolina para lalo pang magsikap, at hindi nagtagal nakabawi rin siya mga idol. Dahil noong 2025 season, pinangunahan ni na Shai Gilgeous-Alexander at Chet Holmgren ng Oklahoma City Thunder patungo sa NBA Championship, habang si Wemby ay patuloy pang naghahanap ng paraan para maibalik ang Spurs sa elite level. Champion na si Chet, may singsing na siya, at sa unang pagkakataon tila siya ang may lamang sa kanilang rivalry. Pero hindi pa tapos ang kwento. Pagsapit ng 2025-2026 season, mas malakas pa ang Oklahoma City Thunder. Defending champion sila at malinaw ang kanilang misyon, back-to-back championship dynasty. Naging mas agresibo si Chet, mas dominante sa depensa, mas kumpiyansa sa opensa. Kasama ang reigning MVP na si Shai Gilgeous-Alexander, halos hindi mapigilan ng Thunder mga idol. Winalis nila ang kanilang kalaban sa unang round ng playoffs. Winalis din nila ang Los Angeles Lakers sa second round, mistulang walang makapigil sa kanila. Habang sa kabilang panig naman, nagising ang gigante ng San Antonio. Sa pamumuno ni Victor Wembanyama, nakapasok ang Spurs sa playoffs. Tinalo nila ang Portland sa unang round. Pagkatapos ay ginulat nila ang isa sa pinakamahusay na depensibong kupunan sa liga, ang Minnesota Timberwolves. At gaya ng tadhana, nagtagpo ang landas ng Thunder at Spurs sa Western Conference Finals. Champion versus challenger, unicorn versus alien, Chet versus Wemby.
Game 1 sa Oklahoma City Thunder ginanap ang unang laban. Inaasahan ng lahat na agad magpapakita ng dominasyon ng defending champions. Pero kabaliktaran ang nangyari mga idol, umabot ang laro sa double overtime game. At sa pinakamahirap na sandali ng laban, si Victor Wembanyama ang mas kumalma. Nagtala siya ng napakalupit na 41 points sa 24 rebounds sa halos 50 minutong paglalaro. Habang si Chet, 8 points lamang mga idol, 8 rebounds, 2 blocks. Isang napakalaking agwat at higit pa sa panalo, isa itong mensahe, hindi natatakot ang Spurs at handa silang agawin ng trono. Spurs lead the series 1-0 mga idol. Game 2 nagkaroon ng agarang sagot ang Thunder. Mas agresibo si Chet, mas disiplinado ang kanilang depensa. Nalimitahan nila si Wembanyama at naitabla ang serye 1-1. Game 3 naman lipat sa San Antonio. Akala ng lahat ay momentum na ng Spurs pero muling sumabog ang opensa ng Thunder mga idol. Nakuha nila ang panalo at ang 2-1 series lead. Game 4 hindi na pumayag si Wemby, nagpakawala siya ng 33 points, 8 rebounds, 5 assists, 2 steals at 3 blocks. Habang si Chet ay nalimitahan sa 10 points lamang mga idol, tabla ang serye sa 2-2. Game 5 bumalik sa Oklahoma ang serye, nag-take over si Shea at ginamit niya si Chet bilang perpektong pick and pop partner. Nanalo ang Thunder 3-2, isang panalo na lang, isang hakbang na lang, babalik na sila sa NBA Finals. Pero dito rin nagsimulang makita ng lahat ang tunay na init sa pagitan nila Chet Holmgren at Wemby. May mga banggaan na naganap, may mga titigan, may mga salitang hindi narinig ng kamera. Kitang-kita na hindi na ito simpleng basketball, personal na ito mga idol. At sa Game 6, dito na gumanti ang alien. Mula umpisa hanggang dulo nilamon ng Spurs ang Thunder mga idol. Hindi nila hinayaan pa na makakuha ng momentum ang Thunder sa larong ito. At nagtapos ito sa final score na 91-118. 27-point blowout. Nagtala si Wembanyama ng 28 points, 10 rebounds, 2 steals at 3 blocks. Hindi siya pumayag na matapos ang kanilang season ng ganun-ganun lang mga idol. Kaya may Game 7 na naganap, do or die game. Sa Game 7 sa balwarte ng defending champion, punong-puno ang arena, umaalingaw-ngaw ang sigawan ng fans, handaan ang lahat para sa pagbabalik ng OKC sa NBA Finals. Kailangan na lang nilang manalo mga idol, pero imbes na coronation, isang trahedya ang nangyari. Mula sa opening tip pa lang mga idol, ramdam na ang kakaibang enerhiya ng Spurs. Mas agresibo, mas gutom, mas determinado. At si Chet, parang hindi siya ang nakikita natin buong season. Sa unang kalahati ng laro, 1 of 2 lang siya sa field mga idol. Halos ayaw niyang tumira. Hindi maramdaman sa opensa at hindi rin maramdaman sa depensa. At habang nawawala si Chet, lalong umiinit naman si Victor Wembanyama. Bawat possession ay problema para sa Thunder. Bawat tira ay tila may sagot ang Spurs. Pagsapit ng second half, tuluyan ng bumigay ang Oklahoma City Thunder. At kasama nitong bumagsak ang laro ni Chet Holmgren. Nawala ang kanyang defensive discipline, nawala ang kanyang kumpiyansa, nawala ang kanyang presensya. Sa pagtatapos ng laro, nagtala siya ng nakakagulat na 4 points at 4 rebounds lamang mga idol. Isa sa pinakamasamang laro ng kanyang karera. Habang si Victor Wembanyama naman ay nagtapos ng may 22 points at 7 rebounds. Hindi man yun ang pinakamalaking statline niya sa serye, sapat na yun para pamunuan ng Spurs sa pinakamahalagang panalo ng kanilang season. Final buzzer, tahimik ang arena, tahimik ang Oklahoma. At habang nakaluhod ang ilang manlalaro ng Thunder sa pagkadismaya, isang bagong hari ang tumayo sa gitna ng court mga idol, si Victor Wembanyama, Western Conference Finals MVP. At sa isang iglap, naglaho ang pangarap ng OKC ng back-to-back champions. Pero mga idol, dito nagiging espesyal ang mga tunay na rivalry dahil hindi ito ang katapusan, ito pa lamang ang simula. Si Chet Holmgren ay bata pa, si Victor Wembanyama ay nagsisimula pa lamang sa kanyang paghahari. At kung may natutunan tayo sa kasaysayan ng NBA, ang pinakamagandang rivalry ay hindi natatapos sa isang serye lamang. Jordan at Pistons, Magic at Bird, LeBron at Curry. At ngayon, posibleng idagdag natin sa listahang yun sina Chet Holmgren at Victor Wembanyama. Dalawang unicorn ng modernong NBA, dalawang superstar na parehong gustong maging mukha ng liga. At matapos ang kanilang Western Conference Finals, isang bagay ang sigurado, hindi makakalimutan ni Chet ang gabing ito. At sa susunod nilang pagkikita, aasahan nating mas magiging personal pa ang kanilang laban mga idol dahil sa ngayon si Victor Wembanyama ang may huling halakhak. Pero sa NBA, lagi may susunod na kabanata.